Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Association of Southeast Asian Nations Plus 3 o APT na mas palakasin ang food reserves bilang paghahanda sa banta ng krisis sa pagkain at climate change. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Association of Southeast Asian Nations Plus 3 o APT na mas palawakin ang food reserves bilang paghahanda sa banta ng krisis sa pagkain. Ayon sa 2024 World Risk Index na ibinahagi ng Pangulo sa ika-27 ASEAN Plus 3 Summit, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na nanganganib na makaranas ng mapaminsalang epekto ng climate change. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na malaki ang magiging epekto ng pagbabago ng klima sa agrikultura at akses sa pagkain sa Pilipinas. Kaya ikinatutuwa ng Pangulo ang pag-extend ng Tier 1 ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve o APT-ERR ng 3 taon mula 2024 hanggang 2027. Isang programa na sinusuportahan at itinataguyod ni PBBM simula pa noong unang APT Summit na kanyang dinaluhan. Sa pamamagitan ng APT-ERR, pinapalakas ang mga mekanismo na siyang nagpapasigla ng supply ng bigas at iba pang food reserves bilang tugon sa mga emergency, lalo ng banta sa seguridad ng pagkain sa rehiyon. Ang pag-extend ng Tier 1 ng programa ay makakatulong sa pagpapaigting ng food security sa bansa, bagay na matagal nang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Kasabay nito, nakasuporta rin ang Pilipinas sa APT Leader Statement on Strengthening the Connectivity of Regional Supply Chain na layong pababain ng transportation costs, pabilisin ang pagtugon sa demand at pangasiwaan ang kalakalan habang mas pinaiigting ang kolaborasyon at inobasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasok sa listahan ng isang international travel magazine ang 4 na isla sa Pilipinas bilang 10 nangungunang isla sa buong Asya. Ang mga detalye panoorin sa report na ito. 4 na isla sa Pilipinas ang nakapasok sa listahan ng nangungunang 10 isla sa Asya ng Condé Nast Travelers 2024 Reader's Choice Awards. Kabilang dito ang Boracay, Palawan, Cebu, Visayan Islands at Siargao. Ang listahan ng 10 isla sa Asia na nakapasok sa top 10 ng Condé Nast Travelers ay ang Samui, Thailand, Langkawi, Malaysia, Boracay, Philippines, Sri Lanka, Phuket, Vietnam, Palawan sa Philippines, Phuket, Thailand, Cebu at Visayan Islands sa Pilipinas, Bali, Indonesia at Siargao. Malaking pasasalamat naman ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco dahil lumabas ang Pilipinas bilang ASEAN country na may pinakamaraming bilang ng mga isla sa listahan na nagpapatunay ng status nito bilang pangunahing island destination sa buong Asia. Hinihikayat din ni Frasco ang mga bisita na sanayin ng responsible tourism upang tulungan ang bansa na mapanatili ang ganda nito lalo na ng mga ipinagmamalaking destinasyon sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakapasok naman ang 6 na universidad sa Pilipinas sa 2025 THE World University Rankings. At ang nanguna sa mga higher education institution sa Pilipinas, walang iba, kundi ang Ateneo de Manila University.
Narito ang report ni Mili Borja. Nadagdagan ang bilang ng mga universidad sa Pilipinas na pasok sa 2025 Times Higher Education World University Rankings. Mula sa 5 universidad, umakyat na sa 6 bilang ng mga globally ranked higher education institutions. Yan ay matapos makapasok sa listahan sa kauna-unahang pagkakataon ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Nanguna naman sa mga universidad sa bansa ang Ateneo de Manila University matapos manatili sa 1,001 to 1,200 bracket. Sinundan naman ito ng University of the Philippines sa 1,201 to 1,500 bracket at De La Salle University, Mapua University at University of Santo Tomas naman sa 1,501 plus bracket. Ayon sa kalihim ng Commission on Higher Education na si Popoy de Vera, ang taunang pagtaas ng HEI sa Pilipinas sa global ranking ay sumasalamin sa globalized outlook at pagiging competitive ng mga universidad sa bansa. Ang THE World Rankings ay isa sa most authoritative groups na kumikilatis sa mga higher education institutions sa buong mundo. Nasa kabuuang 2,092 na institution mula sa 115 na mga bansa ang kanilang in-evaluate para sa pinakahuling ranking base sa pagtuturo, research environment and quality, international outlook at ang industriya nito. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maaari pang bumaba sa 39 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa mga kadiwa store ng Pangulo na nasa iba't ibang mga lugar sa buong Pilipinas. Kasunod yan ang patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Marcos para maghatid ng abot-kayang presyo ng mga produktong agrikultural sa Pilipinas. Narito ang report ni Val Gonzalez. Umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aabot pa sa presyong 39 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo na nasa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. Ito ang inihayag ngayon ni Kalihim Laurel kasunod ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maghatid ng abot-kayang presyo ng mga produktong agrikultura sa sambayan ng Pilipino sa pag-arangkada ng 43 pesos na presyo ng bigas para sa Rice for All program sa Mandaluyong City. Sinabi ni Laurel na mangyayari ito sa sandaling lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito ayon sa kalihim ay dahil ang presyo ng bigas ay sumusunod sa dikta ng pandaigdigang merkado. Ang pagtayang ito, sabi ni Laurel, ay maring maramdaman o mangyari sa susunod na taon. Noong una na ang trajectory ng peso na inaasahan ko is bumaba ng 55, 50. Pero problema nag-57 eh. Ang bigas natin dito is already dictated by, or we follow the world market prices eh. So yun ang problema, yung pag-weaken ng ating peso. Pero kung bumalik siya sa 46 o 55 or 56 peso, pwedeng bumaba ito by next year. Assuming next year, pwede natin bumaba ito ng 39. Ngayong umaga ay 20 mga bagong kadiwa ng Pangulo ang binuksan dito sa Metro Manila at Southern Luzon na magbebenta na ng 43 pesos na bigas mula sa dating 45 pesos kada kilo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lumagda naman sa isang kasunduan ng Pilipinas at ang bansang South Korea upang magtayo ng 3 malalaking infrastructure projects na layong paunlarin ang ekonomiya sa Luzon at Visayas. Narito ang report ni Arnold Herrera. Selyado na ang 3 malalaking infrastructure projects sa bansa na popondohan ng South Korea katuwang ang Pilipinas. Sa nilagdaang kasunduan ni na Department of Finance Secretary Ralph Recto at Korea's Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance Choi Sang-mok, layo ng mga proyekto na mapabuti ang mobility at suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya sa Luzon at Visayas. Bukod pa rito ang layuning makalikha ng mas maraming trabaho, negosyo, mataas na sahod at mabawasan ang kahirapan sa Visayas at Luzon. Kabilang sa mga naturang proyekto ang 6.34 billion pesos na financing agreement para sa Samar Pacific Coastal Road 2 project na suportado ng Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund. Kasama rin dito ang Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1, Panay Guimaras Negros Island Bridges Project at iba pa.
Kumpiyansa naman si Recto na patunay ang nasabing kasunduan ng matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea at mas maraming Pilipino ang makikinabang. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang maglunsad ng Walang Gutom Kitchen Program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang ilang mga pribadong sektor bago matapos ang taon. Ito ay naglalayong tugunan ng kagutuman sa Pilipinas at pangangailangan ng mga individual, lalo na ng mga pamilyang walang tirahan. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Nakatakdang maglunsad ng Walang Gutom Kitchen Program ang Department of Social Welfare and Development bago matapos ang taon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, katuwang ng ahensya sa nasabing programa ang ilan sa mga pribadong korporasyon upang maging daan para sa sektor na makatulong sa mga mahihirap. Aniya, maraming sektor o kumpanya ang may kakayahang tumulong, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Kaya naman layo ng programa na magbigay ng multifaceted biophysical services upang tugunan ng kagutuman at pangangailangan ng mga individual at pamilyang walang tirahan sa ilalim ng pag-abot program at mga kwalipikadong benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Kabilang sa katuwang ng DSWD sa nasabing programa ang Century Pacific Food Incorporated, Coca-Cola Foundation Philippines, Jollibee Group Foundation, Nestle Philippines, Philippine Hotel Owners Association at iba pa. Samantala, nakatakda namang isagawa ang pilot testing ng kagawaran sa Disyembre na gagawin sa dating Philippine Offshore Gaming Operator Hub o POGO sa Pasay City. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangalanan na ni Pope Francis bilang pinakabagong kardinal ng Simbahang Katoliko si Bishop Pablo Virgilio David ng Caloocan. Ang 65-year-old na Bishop David ay ang pang-10 na sa mga Pilipinong naging kardinal sa Pilipinas. Narito ang report ni Arnold Herrera. Inanunsyo na ng Santo Papa ang pagtatalaga ng 21 mga bagong kardinal kung saan napabilang ang isang obispong Pilipino na si Bishop Pablo Virgilio David o mas kilala sa tawag na Bishop Ambo sa mga napili. Si Bishop Ambo ang kasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP at kasalukuyan ding obispo ng Diocese of Caloocan na humahawak sa mga parokyang nasasakupan ng Caloocan, Malabon at Navotas. Sa Facebook post ng obispo, tila hindi ito makapaniwala at nabigla sa natanggap na balita. Ayon kay Bishop Ambo, nagpapahinga lamang daw ito nang may matanggap itong mensahe mula sa isang kaibigan pare nang mabasa ang magandang balita. Si Bishop Ambo na ang ika-10 Pilipinong kardinal ng bansa kasama sina Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at iba pa. Magaganap naman ang kanyang consistory sa ika-8 ng Disyembre sa St. Peter's Basilica kung saan tatanggapin ito ang bagong Fisherman's Ring at pulang zuketo o skull cap, tanda ng kanyang pagiging kardinal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ng gintong medalya ang Pinay athlete na si Tatiana Mangin sa ginanap na 2024 World Taekwondo Junior Championships. Gumawa ito ng kasaysayan matapos kilalanin bilang unang Pinay na nakapag-uwi ng panalo sa naturang tournament. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nakuha ng Filipino gymnast si Tatiana Mangin ang gintong medalya sa 2024 World Taekwondo Junior Championships na ginanap sa Chuncheon sa South Korea. Tinalo ni Mangin ng pambato ng host country na si Youngie Kim sa deciding round ng female 49 kg with a final score of 7-6. Bago ito, unang nakuha ni Mangin ang first round with 14-8 win, habang nakabawi naman si Kim sa second round with close 4-3 score. Si Tatiana ang kauna-unahang Filipina na nagwagi sa naturang kompetisyon at ang unang nakapagtala ng podium finish matapos ang 28 taon. Magugunit ang 1996 pa nang makatapak sa podium si Alex Borromeo sa World Taekwondo Junior Championships na ginanap naman sa Spain. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz.
BTS Jin, inilabas na ang full version ng kaniyang Super Tuna. Ang The Better News sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz Angel. Inilabas na ni BTS Jin ang full version ng kanyang Super Tuna. Mga gunita na kasabay ng kanyang birthday noong December taong 2021 nang una nitong nirelease ang naturang kanta. At matapos na ilabas last October 11 ang higit 2-minute version nito, humakot na agad ang naturang special video ng million views. Tampok si worldwide handsome Jin sa isang beach at syempre di mawalang tuna na sinasayaw-sayaw pa ng K-pop star. Cute na cute rin itong nag-propose sa tuna gamit ang isang fishing hook imbis na sing-sing. Last June, ang ma-discharge sa military ang oldest member ng Bangtan Boys na si Kim Seok-jin. At sa sumunod na buwan, nagsilbi naman itong torchbearer ng South Korea para sa 2024 Paris Olympics. Na ngayon, bukod sa kanyang music, isa pa sa mga tinututukan ngayon ng armies around the world tungkol sa singer ay ang sarili nitong variety show na Run Jin na inilunsad noong August. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Asia, Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.